Isang magandang araw uli sa inyo mga viewers at subscriber na tumatangkilik sa Recontech. Ito, meron tayong isang pasyente ngayon na standard electric fan. Ayan, standard electric fan. Model SSX-16. Ang issue, sabi ng may-ari, si Sir Jong Gingab ng Santa Rosa State, Laguna, ay matagal na daw niyang tinitiis na wala yung number 1 speed. Number 1 wala daw. Ang kinagtsatsagaan niya lang daw na gamitin using yung 2 at saka 3. Kahit kailan talaga, matibay ang 2 and 3. Yung number 1 hindi na pinapansin. Anyway, punta tayo dito at hanggang saan nawalan na ng tumigil na sa pag-ikot. Ibig sabihin kahit yung number 2, kahit yung number 3 ay hindi na rin gumagana. So sa ngayon hindi pa natin alam, mga newbie, mga viewers, kung ano ang dahilan ng pagkawala nung number 1. So kung interesado kayo na makita kung paano natin hanapin at ayusin kung nasaan nga yung number 1 na speed, ay antabayanan nyo at tapusin nyo ang video na to. Baka sakaling makatulong sa inyo at maka-encounter din kayo ng ganitong mga problema sa electric fan. Si Recontech ay lagi naman na tinetesting muna kung buo pa ang fuse o hindi. Kaya palagi ang ginagawa ni Recontech ay titignan yung resistance ng bawat motor, bawat speed. Resistance ng bawat speed. Ayan, resistance. Siyempre yung 1 expected wala. Number 2 ay wala din. Number 3 ay wala din. So dalawa yung ating gagawin mga newbie at mga viewers. Wala nang number 2, wala pang number 3. Kaya malamang ay thermal fuse ito. At muli kong pinapaalala sa mga mababangis na gumawa ng standard electric fan, sir, permission po, pwede nyo nang i-skip yan. Alam ko mahuhusay na kayo sa mga ganitong problema ng electric fan. Ito ay isi-share ko lang para sa mga newbie na katulad ko, sa mga kapwa ko na beginner pa lang din, para sila man din ay matuto at makagawa rin ng electric fan. Pangalawa na ating check upin mga newbie ay yung wire. Yung wire. Muli, gagamit tayo ng multimeter. Lagay natin sa continuity. Ayan, dapat ay may beeping tayong maririnig. Ayun, narinig nyo po ba yun? Ito ang plug. Kunin natin yung isang duluhan, tapos hanapin natin dito sa supply kung nasa ito ang kadugtong nya. Ayun, ngayon pansin ko lang ay pawala-wala. Yun. Yung kabila, yun, galaw-galawin natin kung consistent pa rin siya. So consistent naman. Punta naman tayo sa kabila. Yung isang wire, kulay blue. Ayun, kita nyo yan, kulay blue. Ito, lalagyan natin ng wire. Ayos natin connection. Ayan, naglagay ako ng extension wire. I-clip natin dito sa kabilang dulo. Ayan, ganyan. Tapos dito naman sa plug, dulo ng plug, hanapin natin dito. So hindi yan, yun, ating galaw-galawin. Mawawala ba? So far ay hindi naman nawawala. Okay, yung power plug natin mga newbie, mga viewers,
ay buo pa. Kompleto ang continuity. Alamin natin kung bakit nawawala si number 1. Banga naman, napakalinis ng electric pan ni kuya. Ayan. Then next step mga newbie ay itong ating swing arm. Tanggalin muna natin yan. Okay. Pangatlo ay yung gearbox. Itong video na to ay request ng may-ari. Habang ginagawa daw natin o ginagawa ni Recontech ay ikukuhanan daw ng video. Yahoo! Para sa susunod daw ay siya na lang daw ang gagawa. Susundan niya lang daw po yung ginawa natin. Napakasarap naman pakinggan yun. Kaya isasama ko na kayo na mga newbie at mga viewers ko ngayon sa paggagawa. Kaya pagtiyagaan nyo na tapusin ito. May kahabaan siguro, pero at least masundan nyo yung gagawin. Natanggal na natin ang gearbox. Siyempre, paghihiwalayin na natin yung motor. Ito, may tornilyo lang na 4. Habang tinatanggal ko yung tornilyo na 4, ay skip na lang muna natin. 5 minutes later. Ayan. Oh, yan oh. May islat yan, may bilog yan dito mga newbie. Pakita ko sa inyo. Ito, may butas na bilog. Ayan. Utay-utayin nyo lang po na iangat. Iangat. Isunod nyo po yung wire. Ganon. Yan oh. Para hindi po mahatak. Yun. Ang bushing naman niya ay maayos pa. May grasa pa sa loob. Okay. Ngayon, pwede na nating ilabas yung motor. Ayun oh. Kita nyo mga newbie. Lagay natin doon sa tabi. Tuloy natin ang issue ng motor na ito. Ayan. Kita nyo pa ba? Yan. Ngayon, ito yung thermal fuse nya. Makita nyo ba yan? Ito ang thermal fuse. Kita nyo yan. Yan, atin ang testingin yung thermal fuse. Ito yung dalawang paa nya, dulo at saka dito. Using tayo ng multimeter uli mga newbie. Ito, multimeter. Naka continuity yan. Continuity. Yan, ayan. Itong dalawang dulo nya. O buo ang thermal fuse. What? Diba? Buo ang thermal fuse. Ngayon, bakit nawala ang 1 or 2? Ano ba ang wire sa 1? Yun ang tanong. Ang 1 ay kulay white. Ito. Kita nyo ba? Sorry. Uh-oh. Ano ba ang kulay ng 1? Uh-oh. Hindi pa rin kita. Ano ba ang kulay ng 1? Ito. 1. Kulay white. Ayan, kulay white. Number 2 ay black. Tapos number 3, ayan nakasulat naman, ay red. So ang nawawala ay 1. So continuity pa rin tayo. Continuity. Ayan, continuity. Hindi nawawala si continuity sa buhay ko. Dito tayo sa white. Ito ang white. Ay, Kuya Recontech, hindi naman kita. Nga naman. Punta tayo sa white. Dito white. Dito sa motor mga newbie, white. Dito. Tapos white doon. Ay wala nga. Walang beep. Tapos punta tayo sa black. Bakit may tunog siya sa black? Punta tayo sa black na wire mismo. Ay mayroon naman. Tapos dun sa red naman, red. At saka sa red dito. So mayroon. Ang nawawala nga ay yung white. Dito, white. Papunta dito. Dito pa lang, alam na natin na walang mula dito, papunta dito ay nawawala nga. Ito, operation guys. Operahin natin to. Operahin na natin to. Nakita na natin yung problema. Mula dito, papunta sa motor ay walang continuity.
Ngayon, gagawin natin, putulin natin dito. Magtira tayo ng isa. Okay, paputulin ko na. Yun. Ayan, may palatandaan tayo na dyan ay yung puti. Ayan, oh. Ayan. Yan yung puti. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dyan ay hihilahin na natin. Ayun. Nahihila ko na. Kita nyo ba yan mga guys? Nahihila ko na. Ito, pisahan ko na sa paghila. Straighten natin. Yan. Mula doon, kita nyo ba yan? Gusto kong malinaw sa inyo. Mula dito, hanggang dito wala. Ito, pinutol natin yung duluhan. Unti-unti na natin hihilahin. Ay sus, ay putol. Ito na. Kaya wala. Yan. Sir Jong ng Santa Rosa State, Laguna, ito po ang root cause ng wala yung number 1. Okay? Kaya ang gagawin natin ay susuotan natin doon ng alambre. Pwedeng isuot doon. Tapos saka natin ipasok uli. So off cam muna tayo. 6.5 hours later. Ayan, gusto kong ipakita sa inyo mga newbie at mga subscribers na nanonood sa ating pagre-repair. Ito, may nakuha ko na piraso ng alambre. Sinuot ko dito. Pakita ko sa inyo. Dito, sinuot ko po dyan. Yan. Tapos, tumagos po yan doon. Ayun po yung dulo. Ayun. Doon natin yan ikakawit mamaya pag napagdugtong ko. Ito po yung kadugtong. Nasunog po. Yan. Okay mga sir. Kaya pala nawala si number 1. Naiwan sa kalagitnaan si number 1. Okay. Matindi ang kapit ng number 2 at saka number 3 kahit kailan. Makapit. Okay, akin lang ihinangin. Ito na ulit. Naidugtong ko na. Ayan, nalagay ko na sa dulo. Ito na tayo. Ayan. Nakita nyo ba doon? Ayun. Pwede ko nang i-ready na yan na hilahin. So, atin nang hilahin pa pataas. Ayan. Hinay-hinay lang mga newbie. Ayan. Unti-unti na nahihila. Ayun. Kita nyo naman ito. Ayan. Sa pamagitan ng alambre. Ayun. Sumusunod naman. Nauubos. Ayan na. Nagbabalik na ang number 1. Ayun. Unti-unti lang mga viewers. Mga newbie, unti-unti lang, malapit na tayo sa katotohanan. Ito na, nasa dulo na. Gusto kong pakita sa inyo. Ito, nakuha na natin ang dulo. Ayun. Konting-konti pa. Ayun, nakuha na. So, pwede na natin i-cut dito. Ayun. Alambre lang po ang ginamit natin, mga newbie at mga viewers, para makuha natin yung kadugtong. Ito ang dulo ng wire na ating ipinasok. Tapos hanapin natin yung kadulo niya doon sa kanyang katawan. Ating i-focus doon at bentang-benta na yung aking legs. Oh my God. Yun, meron na 'di ba? Yun, oh. So ready na tayo na ikabit. Okay, lagyan lang natin ng tingga ito. Then, saka natin ikabit dito. Yan. Kita nyo ba? Kabit natin dun sa pinagtanggalan natin ng white. Yun. Nakakabit na po. Okay. Sukatin na natin mga newbie at mga subscribers ang ating dinugtong na wire via resistance. Lagay natin sa resistance. Yun. Ito yung isang wire ng capacitor, yung kulay pula. Yan. Tapos yung white ay number 1 ating measure. Yan, kita nyo ba? Meron tayong
280. Yan, 280 ohms. Pair 2, yun yung black. Meron tayong 309. Tapos ang red niya ay number 3. Meron tayong 395. Okay? Ayun. So, buo naman yung winding ng motor natin. Lahat ng speed ay mayroon na. Atin nang ibalik sa pagkakakabit. Yan. Ito na, bubuuin na natin mga guys, mga newbie, dahil ang issue lang naman ay wala yung number 1. Since mayroon na lahat sa na-measure natin, 1, 2, 3 may resistance, thermal fuse ay buo pa naman, atin nang ibabalik. Yun. Tapos mukhang tuyo na rin ang kanyang bushing, ay atin lalagyan ng langis. Welcome back. Ito, lalagyan natin ng langis para lalong tumagal ang buhay ng electric pan na to. Ayun oh, tuyong tuyo naman eh. Meron lang siyang grasa sa loob. Ayan. Yan. At ganun din, yung kabila ay atin na ring lagyan ng langis. Yan, kabila. Lagyan na rin natin. May grasa si Sir Jong na nilagay. Maganda yon. Magtatagal ang kanyang bushing. Ang dilema lang sa grasa ay sa katagalan, sir, ay naninigas po yan. Minsan ay kumakawang doon sa bushing. Si bulak at saka si langis ay nami-maintain niyang laging basa ang bushing. Yun lang po yan. Okay, next. Dito tayo sa kabila. Atin nang ilagay ito. Ganyan. Yun. May napansin ako. Saan kaya ito? Yun oh. Ayun oh. Saan kaya ito? Yun ang malaking tanong. Kita nyo ba yan, guys? Ayan oh. Yahoo! Yun oh. Yan ang masakit. Ito, may putol tayo dito isa. Ayan. Surprise dito. Meron oh isa. Ayan, naputol oh. Ito po yung kadugtong. Ayan. Ayan. Atin pong idadaop dito sa part na to. Okay. Ayan. Ito mga newbie at mga subscribers ko na nanonood ngayon. Meron tayong nakita na naputol na wire at atin ngang natanggal yung pinakabalat. Ito yung pinakabalat, natanggal ko na. Gusto kong i-share sa inyo kung ano yung natanggal. Ito na-opera na pala ito. Ayan o. Ayan o, may pinagdugtungan. Ayan o, kaya may balot. Ayun. Ngayon yung kadulo niya ay naputol na po. Ito. Ayan. Nawala na po yung kadulo. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Ngayon, yung kadulo niyan ay nandun sa ilalim. Pinakita ko sa inyo kanina. Hanapin ko ulit. At nawala na. Ayun. Ito, yung kadugtong niya, oh. Ito. Kita nyo yan. Ayan. Mas malinaw. Aking ikalang yung, ayun, ang kadugtong niya. Doon natin idudugtong. So, akin mo nang idugtong ito
Then ipakita ko sa inyo ulit mamaya after natin na madugtong. Ito po yon. Okay, focus camera. Yan, nidugtong ko na yung kabilang dulo. Ito, kita nyo ba yan? Ito po mga newbie, yan, nidugtong ko na po. Tapos yung kabilang dulo ay ito siya. Yan, okay na, nidugtong ko na. Yan, atin lalagyan ng insulator yan na shrinkable tube. Okay, ganun po yung pagdudugtong. Mr. Recontech, anong ginamit mo na wire? Sabi, ito ang ginamit ko, ganito. Makikita yan sa mga, hindi kaya lumang winding coil, pwede rin kumuha kayo doon. Dito lang ako kumuha. Okay, naka-prepare na yan kasi pag may mga ganitong problema ay meron tayong makukuha. Ngayon lalagyan natin ng shrinkable tube yung pinagdugtungan para iwas tayo sa short circuit. Ito po, dito na yan sa yun, panigurado. Yan, tapos yung isa ay dito. Ayun, ganun lang po. Yan, pwede natin yun i-tie wrap. Para hindi po gagalaw-galaw. Ayan, yun, cut natin yung excess. Ayan, ganun din po yung kabila. Natin din pong lagyan ng tie wrap dito. Yun, ang tie wrap. Tapos putol natin uli ang excess. Ayan mga newbie. Ngayon dahil nakapagdugtong na tayo, try natin uling i-measure ang resistance kung may pagbabago. Dito tayo sa resistance uli. Yan, kunin natin yung plug. Yan, ito na yung motor natin. Ito yung ating switch. Ayun, mayroon ng resistance. Tingnan natin ang 1. Ayun, mayroon na. Tapos yung number 2. Ayun, mayroon na din. Tapos yung number 3. Ayun, kompleto na po. Kita natin yung issue. Meron ditong naputol na wire. Okay, kita nyo ba yon? May naputol na wire. Atin nang ikasa. Ayun po, Sir Jong. May nakita po tayong putol na winding coil na isa na overstress siguro. Ayan, bakit yung number 1 laging na-overstress? Grabe. Tapos yung number 2 okay lang. Ayan po, nilagay na natin yung ating casing. Yun, okay, sa pagbabalik, after ko na maikabit ang mga 4 na tornilyo, ayan, malubay naman. Kita nyo ba? Ayan, malubay na. At yung gearbox ay atin na ring ibabalik. Kabit lang natin ang 2 tornilyo. Bali 3 pala yan, meron pa sa taas, pero initially naikabit ko na, nandun. Malapit na tayo dun sa moment of truth, mga newbie at subscribers ko. Mamaya ay ting isa-summarize yung mga pinaggagawa ni Recontech para ating lalong maintindihan step by step yung ating pagre-repair. Okay, tinang tetestingin. Moment of truth, lagay tayo ng indicator. Dito tayo, mga newbie. Ayan, meron tayong indicator. Ayan, number 1. Yun,
Kita nyo yan, number 1. Hugutin muna natin. Ayan. Balik tayo mga newbie. Number 1. Yun. Number 2. Yun. Umikot na. Number 3. Ayan. Success tayo mga guys. Nag-work ang 1, 2, 3 ng electric pan na to. Ngayon, gusto ko nang i-summarize sa inyo kung ano yung naging issues natin at mga step na ginawa ni Recontech. Ang issue nito ay yung number 1 na button ay hindi na nagagamit o hindi na gumagana as per feedback nung ating customer. Tapos sabi niya yung 2 at saka 3 ay sumunod na din. Ngayon, doon naman tayo sa solusyon na ginawa ni Recontech. Yung number 1 na wire na kulay white ay in between dito sa bandang leg siguro na overstress po sa kay ikot or kagagalaw na overstress yung wire na putol. So nakita nyo naman kanina, ito po yon. Ayan, nagkaroon po ng parang sunog. So pinalitan na natin yon. Tapos nung napalitan natin ay nakakita pa rin tayo na abnormality. Nakakita si Recontech ng wire na putol doon sa may coil. So ang ginawa ni Recontech ay idinugtong niya sa pamamagitan ng panibagong coil. May pinagkunan si Recontech ng coil, idinugtong niya lang po doon. After na madugtong, ito po yung pinagkunan ko ng wire. Winding coil din ito. So maliit po na transformer ito. Nakuha ko lang din po sa electronics parts. So dyan po ako kumuha. After ko na maidugtong, nakita nyo naman doon na idugtong na natin. Then nagsukat tayo ng resistance. Yung 1, 2, 3 ay nagkaroon na po ng value. Ngayon, binalik na natin yung mga cover, gearbox, capacitor, na-install na natin. Kaya nagkaroon tayo ng testing na nakita nyo naman na naging success tayo. Kaya kung may natutunan kayo dito, mga newbie na nanood sa video na ginawa natin, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe sa Recontech channel para lalo kayong ma-update sa mga i-upload po ni Recontech at matuto kayo, madagdagan pa yung kaalaman nyo sa pagre-repair ng electric pan. At maraming salamat din dun sa customer natin kasi nag-request po siya ng video ng pagre-repair na to. Welcome po Mr. Gingab sa Recontech channel. Maraming salamat sa inyo and God bless. Bye-bye!